Ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya. Relihiyon. Ang wika ang pinakamahalaga at pinakamatibay na pagkakakilanlan ng kultura ng isang pangkat ng tao o bansa. Dahil sa wika, naitatakda at naipadadama ng isang pangkat ng tao ang kanilang damdamin, gayon din ang kanilang pagpapahalaga. Balikan natin ang nakaraang aralin sa aral ng nakaraan, ating balikan. Pili letra. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ilang pamilya ng wika ang mayroon sa buong daigdig ayon sa Ethnologue 16th edition? 147. Ano ang iba pang tawag sa heograpiyang pantao? Kultural na heograpiya. Alin sa sumusunod ang hindi batayan sa paghahati-hati ng mga tao sa mga pangkat? Yaman. Saang pamilya ng wika nabibilang ang wikang Pilipino? Austronesian. Bakit mahalaga ang wika sa mga tao? Dahil ito ang nagbibigay sa tao ng pagkakakilanlan. Bukod sa wika, ano kayang saklaw ng heograpiyang pantao ang tumutukoy sa kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng tao? Relihiyon. Ang mga layunin natin sa araw na ito ay naibibigay ang kahulugan ng relihiyon, naiisa-isa ang mga mahalagang turo, paniniwala at kaugalian ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig, at naipapahayag ang tamang saloobin tungkol sa mga taong may ibang relihiyon. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang religare na nangangahulugang pagsasama-sama o pagkakabuklod-buklod. Ang tanong ukol sa kahulugan at layunin ng buhay ang sinasagot ng relihiyon. Sinusuportahan din nito ang mahalagang pagpapahalaga ng isang pangkat ng tao. Mayroong iba-ibang paniniwalang pangrelihiyon ang tao. Ito ang monoteismo na ang tawag sa paniniwala sa iisang Diyos, at politeismo na naniniwala o sumasampalataya sa maraming Diyos. Southeast Asia's major religions. Magtapatan tayo. Pagtapat-tapatin ang magkakaugnay. Mga pangunahing relihiyon sa daigdig. The world's most popular religion. Kristyanismo. Ito ang pinakamalaki at pinakalaganap na relihiyon sa buong daigdig. Ito ay relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo Jesus. Biblia ang banal na aklat o kasulatan ng Kristyanismo na nahahati sa dalawang bahagi, ang Luma at Bagong Tipan. Mga pari ang namumuno sa mga ritual at mga seremonya ng Kristyanismo. Ang Santo Papa ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katolika. Krus ang simbolo ng Kristyanismo na kumakatawan sa pag-ibig ni Jesus sa sanlibutan. Krus, ang simbolo ng Kristyanismo. Si Kristo Jesus, ang kanyang buhay at mga turo ang pinagbatayan ng Kristyanismo. Ang Santo Papa ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katolika. Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang mga pari ang namumuno sa mga seremonya sa Kristiyano. Islam. Ito ang pinakabata sa mga pangunahing relihiyon sa mundo. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ang kanilang propeta ay si Muhammad at ang kanilang Diyos ay si Allah.
Ang Allah ay salitang Arabo na ang ibig sabihin ay nag-iisang tunay na Diyos. Quran or Quran ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. 5 haligi ng Islam. Shahada o pananampalataya. Sala, pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Zaka, pagtulong sa nangangailangan. Saum, pag-aayuno. Hajj, paglalakbay sa Mecca. Ang crescent moon ang simbolo ng Islam. Ito ay may kaugnayan sa new moon na nagsisimula sa pagbubukas ng bawat buwan ng Islamic lunar calendar, na gabay ng mga Muslim sa kanilang pananampalataya. Ang 5 punto sa bituin ang siyang sumisimbolo sa 5 pillars of Islam. Mahalaga ang pagdarasal sa mga Muslim. 5 beses sa isang araw, lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay nagdarasal kay Allah na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ang mga Muslim na may kakayahan ay maaaring gawin ang Hajj o pilgrimage sa banal na lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia. Ang Kaaba ang house of worship o direksyon na hinaharap ng mga Muslim habang nagdarasal. Ang imam ang nagsisilbing Muslim community leader na nangunguna sa pagdarasal sa moske. Si Allah ang Diyos ng mga Muslim. Ang moske ang pook-sambahan ng mga Muslim. Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Crescent moon ang simbolo ng Islam. Saum ang haligi ng Islam na nangangahulugang pag-aayuno. Hinduismo. Ito ang pinakamatandang relihiyon sa mundo. Ang Hinduismo ngayon ang pangatlong pinakamalaking relihiyon sa buong daigdig. Ito rin ang pangunahing relihiyon ng bansang India. Sumasamba rin sa iisang Diyos ang mga Hindu. Ang Diyos na ito na tinatawag na Brahman ay ang kalahatan at matatagpuan saan man. Karaniwang kilala sa 3 katauhan ang bathalang ito. Si Brahma ang tagapaglikha ng universe, Vishnu o Krishna ang tagapangalaga, at si Siva o Shiva ang tagapagsira. Ang simbolo ng Hinduismo ay ang Om o Aum na pinakasagradong pantig o syllable para sa mga Hindu na karaniwang ginagamit sa mga dasal. Ang mga Vedas ang banal na kasulatan ng mga Hindu. Tinatawag na guru ang mga spiritual leaders ng Hindu. Kada taon, libu-libong Hindus ang nagsasagawa ng pilgrimage sa Ganges River. Ang ilog na ito ang itinuturing na pinakabanal na lugar sa relihiyong Hinduismo. Naniniwala ang mga Hindu sa reinkarnasyon, na tumutukoy sa ideyang kapag namatay ang isang tao, patuloy na mabubuhay ang kanyang kaluluwa at muling may panganganak sa ibang katauhan. Naniniwala rin ang mga Hindu sa karma, na tumutukoy sa pagkakaroon ng mga gantimpala kapag kabutihan ang ginawa sa kapwa, at pagdurusa naman kung di mabuti ang ginawa sa kapwa. Si Brahma ang pinaniniwalaan ng mga Hindu na tagapaglikha ng universe. Si Vishnu ang pinaniniwalaan ng mga Hindu na tagapangalaga. Ang Ganges River ang pinakabanal na lugar sa relihiyong Hinduismo. Ang Vedas ang banal na kasulatan ng mga Hindu. Om o Aum ang simbolo ng Hinduismo. Judaism, ito ang kauna-unahang relihiyon na naniniwala sa iisang Diyos. Monotheism o monotheismo ang tawag sa pagsamba sa iisang Diyos. Ang Judaismo ay naniniwala kay Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na nagligtas sa bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nanggaling ang mga katuruan ng Judaism sa Torah o ang unang 5 aklat ng Biblia, ang Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at Deuteronomio. Ang bahay-sambahan at sentro ng komunidad ng mga Hudyo ay ang synagogue, at rabbi naman ang tawag sa kanilang pinuno na nag-aaral sa mga aral upang ituro naman sa mga tao. Ang Star of David o ang Shield of David ang simbolo ng relihiyong Judaism.
Ito ay tanda ng pagpapahalaga kay David na namuno sa kahariang Israel. Ang Star of David ang simbolo ng relihiyong Hudaismo. Ang sinagog ang pook sambahan ng mga Hudyo. Monoteismo ang paniniwala sa iisang Diyos. Rabbi ang nangunguna sa pagsamba sa mga Hudyo. Ang Torah ang banal na aklat ng Hudaismo. Budismo. Itinatag ito sa India ng Budang si Siddhartha Gautama. Ipinanganak siya noong 563 BC sa Lumbini, Nepal sa kasalukuyan. Isinuko niya ang lahat ng karangyaan, luho, masarap na buhay, iniwan ng pamilya at naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. Kaya naman ang Buddha ay nangangahulugang ang naliwanagan. Ang simbolo ng Budismo ay ang Dharma Wheel, na kumakatawan sa mga aral ni Buddha. Ito ay isang bilog na may mga spoke na lumalabas mula sa gitna, na sumisimbolo sa siklo ng pagsilang, kamatayan at muling pagsilang o samsara at ang landas patungo sa pagkaligtas o dharma. Ang apat na dakilang katotohanan ng buhay o Four Noble Truths sa Budismo ay ang may pagdurusa sa ating daigdig, may dahilan ng pagdurusa, may katapusan ang pagdurusa, mayroong landas na humahantong sa pagwawakas ng pagdurusa. Ang 8 tamang landas ng buhay o Eightfold Path sa Budismo ay ang tamang pag-unawa, tamang pag-iisip, tamang pagsasalita, tamang pag-uugali, tamang paghahanap buhay, tamang pagsisikap, tamang pag-iisip tungkol sa iba, at tamang konsentrasyon. Ang mga Budista o Buddhist ay naniniwala na ang pinakalayunin sa buhay ay ang makamit ang tinatawag nilang enlightenment o nirvana. Ilan sa sekta ng Budismo ay ang Mahayana Buddhism o kinikilala bilang Diyos si Buddha. Niyakap ito ng China, Korea, Japan at Vietnam. Ang Theravada Buddhism na kumikilala kay Buddha bilang guro at banal na tao. Kinilala ito ng mga bansang Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos at Cambodia. Ang nirvana ang pinakalayunin sa buhay ng mga Budista. Si Siddhartha Gautama ang nagtatag ng Budismo. Ang Theravada Buddhism ay kumikilala na si Buddha ay isang guro at banal na tao. Ang Mahayana Buddhism ay kumikilala kay Buddha bilang Diyos. Ang Dharma Wheel ang simbolo ng Budismo. Ang relihiyon ang nagiging batayan ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga karanasang tulad ng mapangwasak na kalamidad, pang-aapi ng kapwa, karalitaan at sakit, ang mga Asyano ay naghahanap ng matibay na pananalig na magbibigay sa kanila ng kaligtasan at gagabay sa mga kilos at gawain nila. Ang Islam ang pinakabata sa mga pangunahing relihiyon sa buong mundo. Ang Hinduismo ay sumasamba sa iisang Diyos at Veda ang kanilang mahalagang kasulatan. Ang Kristyanismo ay sumusunod sa mga turo at aral tungkol kay Hesukristo at Biblia ang batayang aklat. Ang Hudaismo ay ang relihiyon ng mga Hudyo o mga Israelita. Nilikha ng Budismo ang daan sa katotohanan o Four Noble Truths at patungo sa katotohanan o Eightfold Path. Sang-ayon ka ba? Bakit? Nagbibigay halaga ang bawat relihiyon sa pagpapabuti ng tao, pagmamahalan, paggalang sa iba, pakikibahagi sa paghihirap ng mga tao. Sa kalagayang ito, halos nagkakatulad ang lahat ng relihiyon ng pananaw at hangarin. Ang Dalai Lama.
Hindi dapat maging hadlang ang iba't ibang relihiyon at paniniwala upang tayo ay mabuhay ng mapayapa at masaya. Walang relihiyon ang nagtuturo ng masama. Panatilihin lagi ang respeto sa isa't isa.